Hello mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So ayan, ang kukulit talaga ng mga sisiw ko. Pag once nakikita kasi nila mga ka-backyard na mayroon akong patuka sa kamay, so agad-agad silang pumupunta sa akin para kumain. So sa araw na to mga ka-backyard, samahan nyo ako sa aking daily routine sa mga alaga kong pansi chicken, mga alaga kong manok dito sa aking munting backyard. So ang nakikita nyo ngayon, sila po yung sisiw na na-produce ng aking Silver Sea Bright Bantam Exirama. So, 5 po sila. At saka malalaki na. So, ito namang nasa baba mga ka-backyard. Ito yung parisan ko ng USL Key, Red Pile Roaster, and then yung Blue Hen. So, mayroon na po siyang 11 eggs ngayon. At saka, parang nag-start na yata itong maglimlim. Dahil napansin ko kahapon, hindi na siya bumababa sa kanyang paitlugan. Kaya pagkatapos kong mag-vlog ngayon is iwalay ko na yung cock para hindi maistorbo ang female ko na USLK. So ito namang mga manok na to mga backyard, ito yung pinalahian ko sa aking kaibigan na mga Brahma. So 4 po sila, and then ang binibigay ko sa kanilang patoka is yung Galimax 2. Kasi malalaki na sila, nasa 1 month and 10 days old na po itong mga manok na to. So nag-ship na ako ng patoka sa kanila. So ginawa ko ng Galimax 2 kasi malalaki na sila, tapos kayang-kaya na nilang kumain ng Galimax 2 na pagkain. So ito naman sa gilid, dito yung project ko ngayon na white USL Kihen at saka Naked Snake Showboy USLK. So, nag-start na nga pala itong mag-breed mga ka-backyard ang parisan na to. So, baka sa mga susunod na araw is makaproduce sila sa akin ng itlog. Excited ako mga ka-backyard na makita yung results sa mga sisiw nila. Kasi ginawa ko itong project pairing para makapagpalabas ako ng all white na USLK. So, ang pagkain ko po sa kanila na ibinibigay ngayon mga ka-backyard is yung Integra 3000. Ito po yung ibinibigay ko sa aking parisan na to. At saka dito naman sa taas, ito yung Silver Binchen ko na hen. So, tapos na po siyang nakapisa sa kanyang itlog. Hindi ko nga na-update sa inyo mga ka-backyard dahil ang asawa ko ang nagpugad sa mga sisiw dahil nasa trabaho ako nung time na yon. Kaya ngayon, nakalabas na siya sa kanyang nililimliman na box. So, tanggalin ko ito mamaya pagkatapos ko mag-vlog para malinis na ang loob ng kulungan. And then, i-condition ko naman ito para pag once ready na yung katawan niya, pwede ko naman siyang isalang agad for breeding. So, ito po yung mga sisiw niya mga backyard na na-produce. So, ang mga sisiw na to is hindi po ito sa kanya. Dahil yung unang itlog niya is malaki na yon. At saka na-out ko na yon lahat. So, ang nilimliman niyang itlog is sa aking Polish na parisan. So, ito, nakalimlim siya ng itlog nito. At saka doon sa aking isang parisan na white Polish male, and then yung Polish pre-sale ko na hen. So, ayan. So, kaya ganon ang result sa mga sisiw niya. So, maganda po ang hen na yun mga ka-backyard dahil maganda siyang maglimlim. At saka, marami siyang napoproduce ng mga sisiw pag once pinalimlim ko sa kanya ang mga itlog ng aking ibang manok. Dahil sa observation ko mga ka-backyard, iwan ko sa inyo kung anong observation nyo pag once nag-aalaga kayo ng mga Polish na parisan, naglilimlim ba sila? Kasi dito sa akin, hindi talaga sila naglilimlim. Itlog ng itlog lang talaga sila, pero hindi naman big deal sa akin ang ganitong estado dahil mayroon ako mga USLK na maganda maglimlim. So, ang ginagawa ko, pag once marami na yung itlog sa aking parisan na Polish, so iniipon ko yon, pagkatapos pinalimliman ko sa aking mga USLK na maganda maglimlim para makaproduce ako ng mga painakay pa din nila kahit na hindi sila naglimlimlim. Kasi hindi ako gumagamit ng incubator mga ka-backyard sa aking area dahil nga hindi ko
bigyan ng oras pag once may incubator ako dahil busy talaga ako sa trabaho. Kaya ang ginawa kong paraan is yung mga USLK ko na hen, yung pinalimlim ko na lang sa itlog nila. So, itong both ko na hen mga ka-backyard, 5 days na po siyang nakarelax sa breeding dahil nga katatapos lang niyang maglimlim. So, nakondisyon ko na po ito na deworm ko na, nabigyan ko na ng vitamins, at saka bumabalik na yung dating katawan niya. So, pag once nakita ko na medyo okay na ang kanyang katawan, so isasalang ko naman yun ulit for breeding. So, itlong tatlong mga sisiw na to mga ka-backyard, ito yung pinalahian ko. Itong dalawang hinawakan ko, sila po yung mga Cornish Bantam. So, ang nagugustuhan ko mga ka-backyard sa Cornish Bantam is maganda yung hubog ng kanilang katawan kahit na hindi sila matangkad. So, dito naman sa gilid, dito yung mga anak ng aking Black Polish Friesel na hen at saka yung white ko na Polish. So, hindi lang nagmana sa papa nila ang kanilang kulay kasi masyadong malakas ang dugo ng Black Friesel ko na hen, kaya marami siyang napoproduce na mga painakay na katulad sa kanya. So, ito namang nasa gilid mga ka-backyard, dito yung Friesel ko na roster. So, nag-iisip ako kung anong ipapartner ko dito na hen. Yung bang Friesel ko na gray na naglilimlim, o mamili ako doon sa aking mga Polish na hen. So, comment kayo below mga ka-backyard kung anong gustong pairing nyo sa kulot ko na roster. So, kung gusto nyo ng white na Polish Friesel, so pwede naman natin yung i-pairing dahil naka-relax na yung hen ko. So, comment lang kayo below mga ka-backyard kung anong gusto nyo i-pairing para makita natin ang kanilang result. Dahil nagagandahan talaga ako mga ka-backyard sa postura ng roster na to. Dahil para siyang feeder duster. So ito naman nakikita nyo ngayon mga ka-backyard na minikus-mikus ko sa patukaan. Ito po yung mixture ng Gallimax 2 at saka kunting Pollard. So ito po yung ipinapakain ko sa aking mga white leghorn. Kasi gustong-gusto talaga nila ang ganitong klase ng mixture. At saka nakikita ko naman na maganda ang kanilang katawan, malaki, tapos mataba sila. So ito na yung ginagawa ko sa kanila. So ang purpose ko po sa apat na to mga ka-backyard is pang ihaw lang. Dahil malapit na ang birthday ng asawa ko, kaya pwedeng-pwede na tong maihaw. At saka malaki na ang kanilang katawan, taba sila. So sulit na to mga ka-backyard para maihaw sa birthday ng asawa ko. Kaya ako naglaan ng apat na ganito para hindi na ako bibili. So itong tatlong white shaver ko mga ka-backyard na hen, so sila po yung nagbibigay ng itlog sa akin araw-araw dito sa aking munting backyard. So bawat araw nagbibigay po sila sa akin ng tatlong itlog. So hindi na ako bibili pa sa palengke dahil meron akong tatlong hen na maganda mag-itlog. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alagang manok, alagang ibon, pabo at pato dito sa bahay.